Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mang panig ng mundo kayo naroroon. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo, ng mensahe ng Espiritu Santo, para ipakilala na siya lang yung nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao dahil bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay nananahan sa ating katawan na siyang totoong Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Kilala ng Espiritu Santo kung sino yung kanyang mga tupa na naging kaisa ni Kristo na nagpupuri, sumasampalataya at umiibig sa Kanya at kinikilala na siya yung Diyos. Ay yung mga tao na naglalakbay sa spirito at katotohanan. At yung mga kaluluwang suwail na lumalapastangan sa Espiritu Santo ay siyang mga naging kaisa ng demonyong si Satanas na silang naghahasik ng kaguluhan dito sa ating mundo. At sa araw na to, ang topic ko ay Risa Hontiveros, Dilawan, Puppet ng mga ulupong nananakop sa ating bansa. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kasaysayan ng ating bansa na bago pa man naging Pilipinas yung pangalan ng ating bansa, ang ating bansa, ang totoong pangalan ay Maharlika. At ang ating bansa ay naging tanyag, naging kilala, na naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan nung una pa mang panahon. Marami mga taga iba't ibang nasyon na mga karatig bansa natin ang pumupunta noon sa atin para makipagpalit kalakal. Honestly, nauna pa ang mga Hapon, ang mga Incheck, ang mga taga-India, Malaysia, maging ang parte ng mga taga-Persya nakarating din sa atin. At honestly, yung mga ngalakal na pumupunta noon sa ating bansa ay may mga kasama rin silang misyonero ng relihiyon ng Islam. Ang relihiyon ng Islam ay dinala ng mga taga-ibang nasyon na mga ngalakal na pumunta sa atin kung kaya nagkaroon ng relihiyong Islam sa ating bansa na tinanggap ng ating mga ninuno. Then, sa paglipas ng panahon, itong si Ferdinand Magellan ay isang Portuguese na manlalayag na utusan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Ang siyang napadpad sa ating bansa na siya namang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko. At dahil kay Ferdinand Magellan, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol. Nilinlang ng mga bulaang propeta ng Romano-Katoliko ang mga ninuno natin. At sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba sa mga rebolto, santo-santuhan. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng rebolto na inukit sa bato o sa kahoy na inyong sasambahin sa inyong lupain. Ako ang inyong Diyos. Dahil templo ng Espiritu Santo yung katawan ko at maging ang katawan ni Kristo ay templo rin ng Espiritu Santo, yung mga aral at salita ni Kristo ay nagmula sa Espiritu Santo. Ang ipinapahayag ni Kristo na totoong Diyos at amang espiritual na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ay mismo ang Espiritu Santo. Hindi ang mga rebolto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Gawa ni Ferdinand Magellan na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko, sinakop tayo ng mga Espanyol. And then, naglaban ang Amerika at ang Espanya. At nasasaad dyan sa Treaty of Paris na napagkasunduan doon sa Paris na ang maghahawak sa ating bansa ay ang mga Amerikano, kung kaya ipinagbenta ng mga Espanyol ang ating bansa sa mga Amerikano. At yung pangalang Maharlika, binureyan ng mga Espanyol at pinalitan nila ng pangalang Pilipinas, nagmula sa Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Ito yung katotohanan. Nasasaad sa banal na kasulatan, if you know the truth will set you free. Honestly, tayong mga tao sa ating bansa, hindi naman tayo original mga Pilipino. Naging Pilipino lang tayo, gawa ng sinakop tayo at inalipin tayo ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Binura ng mga Espanyol ang pangalang Maharlika. Then, sinakop tayo ng mga Amerikano.
Itong mga dilawan, yung sina Risa Hontiveros, Leila de Lima, Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, Cory Aquino, lahat ng dilawan, puppet sila ng mga ulupong nananakop sa ating bansa. Ngayon narito na tayo sa uling panahon. Ang labanan dito sa ating mundo ay Armageddon. Pag sinabing Armageddon, laban ng espiritual, ng mabubuti, laban sa masasama. Dahil templo ng Espiritu Santo ang aking katawan at tinawag niya ako na magsalita patungkol sa kanya na ipakilala na siya lang yung nag-iisang Diyos na dapat nating sambahin. Itong mga Roman Catholic leaders, ang sinasamba nila ay mga rebulto. Kaya totoo yung sinabi ni Tatay Digong na stupid at walang common sense ang Diyos ng mga pare. Dahil hindi alam ng mga pare na ang kanilang katawan mismo ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Yung Papa ng Romano Katoliko, hindi yan banal. Si Satanas siya na demonyo na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na Espiritu, na iniidolo niya ang sarili niya na siya yung kilalaning Holy Father, hindi ang Espiritu Santo. Honestly, kilala ng Espiritu Santo kung sino yung mga ulupong na naging kaisa ng demonyong si Satanas. Sinabi nga ni Kristo, mag-ingat sa mga bulaang propeta sapagkat marami ang gagamit ng aking pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw at makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. At marami silang ililigaw ng landas. Honestly, walang mabuting idinulot ang relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan kundi nagasik sila ng kadiliman. Sinikilang kalaya at kapayapaan sa atin ng mga Roman Catholic leaders at sila yung naghari-harian. So yung mga tao sa ating bansa, pilit din nilang tinuro ang sumamba sa mga rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan. Yung mga Espanyol, nagtayo ng mga simbahan ng Romano Katoliko para ang mga tao ay magpuri sa demonyong si Satanas, hindi sa Espiritu Santo. Dahil tinawag ako ng Espiritu Santo na magsalita para ipakilala na siya lang yung nag-iisang Diyos, ito yung mission ko. Hikayatin ang mga tao na magsisi na at magbalik-loob sa Espiritu Santo at tumalikod sa pagsamba sa mga rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan dahil hindi iyan ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao kundi mismo ang presensya ng Espiritu Santo na nanahan sa ating katawan. Itong mga dilawan, mas kumampi sa mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Ito yung katotohanan. Si Tatay Digong at si Kibuloy, pinagkakaisahan ngayon ng mga dilawan, ng mga demonyo na nanakop sa ating bansa ng Roman Catholic leaders at ng Amerika. Ang ICC, demonyo din sila dahil nasa panig sila ng Amerika at ng Roman Catholic at ng mga dilawan. Sila ay mga kampo ng kadiliman. Sa Biblia, nasasaad sa Ephesians chapter 6 verse 12, "For we wrestle not against flesh and blood, but against the power, against the principalities, against the rulers of the darkness in this world." And then, doon sa Ephesians chapter 5, verse 11, nasasaad dito, "Take no part in the unfruitful works of darkness, but instead expose them." Ito yung mission ko ngayon. Ine-expose ko kung sino yung mga ulupong, mga kampo ng kadiliman, na silang naghahasik ng kaguluhan sa ating bansa. Ang Roman Catholic leaders na nanakop sa ating bansa, yung mga Romano Katoliko, ay mga demonyo sila. Mga kampon sila ng kadiliman. Mga ulupong sila na sugo ng demonyo si Satanas, na wala silang idinulot na kabutihan sa ating bansa kundi pagpapahirap. Ganon din ang mga Amerikano. Tapos itong mga dilawan, iniidolo nila yung mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Ganyan katanga ang Diyos ng mga dilawan. Kaya itong si Hontiveros, nung napanood ko yung ni Banat Bay, tinatawanan ko si Risa Hontiveros dahil yung pagkasalita niya, parang napipika siya na bakit mga tao sumama doon sa prayer rally para kay Kibuloy at para kay Tatay Digong. And then, nagsasalita siya ng paninirang puri kay Kibuloy, pero kung sasaliksikin nyo yung mga pinaggagawa ng mga Roman Catholic leaders, lalabas talaga ang baho. Honestly, si Tatay Digong, meron niyang libro noon na nung lagi niya ipinakikita, I think, Secrets of Altar or Altar of Secrets. Na ang author naman noon ay si Aris Rufo. Doon sa aklat na yon, ini-encourage ni Tatay Digong na basahin ng mga tao para makita kung ano yung mga kahayupan na ginagawa ng mga Roman Catholic leaders. Honestly, maraming mga pare,
hindi nila man talaga nila sinasamba ang banal na spirito sa kanilang sarili. Kaya yung maraming mga pare ay mga rapist at pedophilia na minomolestya nila yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo, yung katawan ng kanilang kapwa, dahil mga hayok at uhaw sila sa tawag ng kamunduhan. Kung ikaw ay nagsusilbi at ang Diyos mong sinasambay ang banal na spirito, hindi mo pag-iinteresan na kainin ang laman at dugo ng iyong kapwa dahil uhaw ka at gutom ka sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan. Dahil alam mo na kasalanan yan sa banal na spirito, na siyang Diyos na may gawa ng buhay mo at Diyos na may gawa ng buhay ng kapwa mo. Kaya nasasaad sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos, huwag mong kakainin ang laman at dugo ng iyong kapwa dahil mamamatay ka. Dahil nasa dugo nito ang buhay nito. Ang kaluluwa nating mga tao, yun yung buhay at dugo ng buhay na nagbibigay ng buhay sa ating katawan. Dahil ang spirito ang nagbibigay ng buhay. Hindi yung dugo na nakakapit sa ating laman. Hindi yan. Dahil ang tao kapag namatay, kaluluwa ang umaalis sa katawan, hindi yung dugo na nananalaytay na kasama ng ating laman. Yung espiritu, yun yung sinasabi ng Panginoon. Yun yung buhay. Kaya ang pangangalo niya, pakikiapid, pagbebenta ng aliw, yung tulad ng mga gawain ng mga bakla, mga sexual immorality yan eh. Mga kalaswan at kamunduhan ang layunin yan. Tapos yung mga pare, ang sinasamba nila, mga ribulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Ang naging kaisa ni Kristo, sa Espiritu Santo sumasamba, dahil alam niya na ang may gawa ng buhay niya, yung Espiritu Santo. Templo ng Espiritu Santo ang kanyang katawan. Ang kinikilala niyang Diyos Ama, ng kanyang kaluluwa, yung Espiritu Santo, na siyang totoong Ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo. Dahil yung katawan ni Kristo, maging katawan ni Kristo, ay templo rin ng Espiritu Santo. Sinabi nga ni Kristo, na ang aking mga salita ay hindi nagmula sa akin, kundi nagmula sa Amang nasa akin. Dahil yung katawan ni Kristo, templo ng Espiritu Santo. Ipinapahayag ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Ang iduluhin mo yung mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa, hindi yun ikinalulugod ng Espiritu Santo. Ang puso mo ay nasa panig na rin ng demonyo. So, isa ka ng Antikristo. Ang Roman Catholic leaders, honestly, kulto yan ng demonyong si Satanas. Satanismo yan. At kulto ng Antikristo. Which is, yan yung idiniidolo ng maraming mga dilawan. Honestly, nung pinanood ko si Leila de Lima, na nagkukwento ng siya, paano siya inaresto, nagpapasalamat siya sa mga pare, na sinasabi niyang, hindi ko natanda yung mga pangalan na sinasabi niyang, Father, Father, Father. Marami siyang Father, Father, Father na pinapasalamatan. Dahil nga, nakalaya siya, siguro, tinulungan siya ng mga pare. Tapos itong si De Lima, tinatakot si Tatay Digong at ang sabi niya ay kailangan na daw ni Tatay Digong na mangamba. Kasi nga kakasuhan ng ICC. Sino ba naman ang ICC? Ano bang karapatan ng ICC manghimasok sa politika sa ating bansa? Wala naman talaga silang alam sa history ng ating bansa. Honestly, kailangan ng mga tao sa ating bansa, kailangan nating mag-fight back. Ipakita sa kanilang katotohanan, ICC, sinakop kami ng mga Roman Catholics noong unang panahon. Ilang taon kami na inalipin ng mga Roman Catholic leaders. Sinakop din kami ng mga Amerikano. Ilang taon kami na pinapaghirap ng Amerikano. Isampal natin yan sa ICC leaders para lagapak sa magkabilang mukha. Para alam nila kung saan sila tatayo. Yung ICC leaders, honestly, kakampiyan ng mga Roman Catholic leaders at American leaders, mga ulupong lahat silang lahat. Kaya hindi nyo dapat silang katakutan. Ang katakutan nyo ay ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay natin. Dahil kapag hindi ka pinatawad niyan, dudurugin ka ng Espiritu Santo. Papatayin ka at yung kaluluwa mo itatapon sa impyerno. Honestly, ang ating bansa, gustong ibalik ni dating late President Ferdinand Marcos yung pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga ulupong na nanakop sa ating bansa. Yung mga nasyon na nanakop sa ating bansa. Kaso, pinagkaisahan siya ng mga Roman Catholic leaders at ng American leaders ni Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, na mga dilawan, nung law offices na may gawa ng ABS-CBN, dahil pinasara dati ni dating late President Ferdinand Marcos yung
ng ABS-CBN. So nagalit iyang sina Fidel Valdez Ramos, kasi si Fidel Valdez Ramos, malaki ang inggit niyan kay dating late President Ferdinand Marcos, maging si Juan Ponce Enrile. So itong dalawang traidor na to, si Fidel Valdez Ramos at saka si Juan Ponce Enrile, papit yan ng mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Ito yung katotohanan. Kaya gusto kong gisingin ng diwa nyo na yung sina Leila de Lima at maging yung si Risa Hontiveros, papit yan ng mga ulupong na nanakop sa ating bansa. Hindi nyo siya dapat paniwalaan. Kailangan nyo lang sa kastiguhin. Kailangan nyo lang tanggalin niya sa Senado. At yung si Bongbong Marcos, honestly, hindi nyo dapat yan pinananatiling nasa posisyon. Kailangan yung tanggalin yan. He needs to be replaced. Ang dapat ipalit dyan si Tatay Digong. Dahil si Tatay Digong talagang isang leader na may pagpapahalaga sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Pinapahalagahan niya ang mga tao na inaabuso ang karapatan. Kailangang ibalik si Tatay Digong, tanggalin niyang demonyo na si Bongbong Marcos dahil traidor yan. Traidor siya mismo sa sarili niyang ama. Mas umayon siya kay Juan Ponce Enrile, traidor na Judas na nagutas sa kanyang tatay. Kaya si Bongbong Marcos, tanga. Walang common sense ang ating Pangulo. Kailangan yung patalsikin si Bongbong Marcos. Dahil yan ay isang inutil. Wala siyang pagpapahalaga sa mamamayan, sa kaluluwa ng kanyang mamamayan. Ang pinapahalagahan niya ay yung mga iniidolo niyang mga demonyo rin na nanakop sa ating bansa. Kasi yung si Bongbong Marcos, dilawan na rin yan. Dahil inudulo niya yung demonyo at Judas na si Juan Ponce Enrile na isang malaking ulupong at kurap sa politika sa ating bansa. Nagpayaman ang Judas na matanda na yan. At noong siya ay nakasuhan ng plunder, gawa ng pork barrel, pumunta niya sa Sandigang Bayan ng last year para siguro linisin yung pangalan ng demonyong ito. Pero hindi niya malilinis yung dungis niya kasi ginawa niyo yun batik ngayon. Hindi niya matatanggal yun sa kanyang pagkatao na siya ay nakasuhan ng plunder dahil magnanakaw talaga si Juan Ponce Enrile. Ninakaw ni Cory Aquino ang posisyon ni dating late President Ferdinand Marcos dahil itong sina Cory Aquino, Fidel Valdez Ramos, Juan Ponce Enrile, Danding Cuangco, lahat ng dilawan, papet sila ng mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Kailangan na nating tumayo sa ating sarili. Ipaglaban natin ang katotohanan. At yang si Tatay Digong, dapat siya ang muling mamuno sa ating bansa. We have the power. Tayong mga tao ang nagluklok sa isang pangulo sa ating bansa. Tayong mga tao, may karapatan tayong tanggalin sa posisyon kung ang isang pangulo ay tamad at traidor. Walang common sense. Stupid. Dapat tinatanggal yan. Yung asawa ng pinutukan ng lintik na yan si Bongbong, demonyo din yan Dapat yan, kinakastigo mga yan. Sila yung mga masasamang damo na nandyan sa ating lupa, sa ating bansa. Kailangan na yung litisin ng mga demonyo na yan. Para hindi na sila makapaghari-harian. Tayo ang may karapatan sa ating bansa para mamuhay ng maayos. Honestly, si Tatay Digong, marami siyang nagawa, nakabutihan sa ating bansa, sa mamamayan sa ating bansa. Honestly, yung mga mayayaman na ayaw magbayad ng tax, napayuko ni Tatay Digong na pagbayad niya. Lahat ng mga kurap, pinapangalanan niya. Dahil alam ni Tatay Digong na ang mga tao dapat inaalagaan mo. Hindi mo sila inaalipin. Ang ginawa nitong si Bongbong Marcos dahil puppet siya ni Juan Ponce Enrile, naging tarantado na rin si Bongbong Marcos. Mismo sarili niyang ama, tinaraidor na rin niya dahil kumampi siya sa traidor na nagtraidor sa kanyang ama. Ito yung katotohanan. Kaya hinihikayat ko yung mga tao na alamin ito. Dahil ito yung katotohanan kung bakit tayo namuhay sa kadiliman ng ating bansa. Dahil sinakop tayo ng mga Roman Catholic leaders at ng mga Amerikano. Silang mga Judas, magnanakaw at totoong diktador. Honestly, dito sa aklat na to, hero si dating late President Ferdinand Marcos at saka si Tatay Digong. Narito yung pangalan nila. At itong aklat na to ay kalat na rin sa iba't ibang panig ng mundo.
Si Tatay Digong ay isang spiritual warrior. Nasa panig ng Diyos. Nasa panig siya ng Espiritu Santo. Kasi yung katawan ni Tatay Digong, templo rin niya ng Espiritu Santo eh. So kapag ang Espiritu Santo ang nasa puso mo, sinusunod mo yung katotohanan at naglalakbay ka ng pagpapahalaga sa Espiritu, kahit anong gawing pagda-down sa'yo ng mga demonyo, hindi ka kayang wasakin dahil poprotektahan ka ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo mismo. Ipaglalaban ka ng mga taong naniniwala sa'yo. Dahil alam nila na mabuti ang puso mo. So yung mga tao, siyang mga anghel ng Diyos. Dahil ang ating katawan, templo yan ng Espiritu Santo eh. Tayong lahat magiging anghel ng Diyos para kalabanin yung mga demonyo. Sina Tatay Digong, ipinahayag sa akin ng banal na Espiritu. At lahat ng nasa party ni Tatay Digong, nasa party ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo. Pero yung mga tulad ni na Bongbong, si Juan Ponce Enrile, ng mga dilawan, nasa party yan ng demonyong si Satanas na umiidolo doon sa mga demonyo na nanakop sa ating bansa. Sinakop tayo ng Roman Catholic leaders at ng American leaders. Ang mga Roman Catholic leaders at American leaders, mga ulupong ang mga yan. Wala sila sa panig ng banal na espiritu. Kaya sila ngayon naghahasik ng kaguluhan. Sila yung nananakop. Sila yung totoong mga manipulator, dictator at magnanakaw. Ninakaw ng Roman Catholic leaders ang yaman sa ating bansa. Ninakaw ng mga Amerikano ang yaman din sa ating bansa. Yung kalaya at kapayapaan nating mga tao sa ating bansa, ninakaw din nila. Sinikil nila. So, ang Roman Catholic leaders, American leaders, ang siyang totoong mga magnanakaw at diktador. Hindi si dating late President Ferdinand Marcos. Tama si Tatay Digong. Dapat nang ibalik talaga ang pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga demonyong to, sa mga ulupong. Kasi yung pangalan namang Pilipinas, hindi naman nanggaling mismo sa, hindi naman talaga yan ang totoong pangalan nating bansa eh. Nanggaling lang yan sa demonyong Judas na hari ng Espanya na si Philip II, yung pangalang Pilipinas. Dahil sinakop tayo ng mga Espanyol. So yung mga bulaang propeta, yung mga Espanyol, iniidolo nila ang kanilang hari na si Philip II. Kaya binura nila yung pangalang Maharlika at ipinalitan nila ng pangalang Pilipinas. Kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. Ito yung katotohanan. Bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo, tulad nga ng sinabi ni Kristo, we are called to become the light and salt in this world. Ang magpahayag ka ng katotohanan, gisingin mo ang diwa ng iyong kapwa para maglakbay sa spirito at katotohanan, ay magiging liwanag ka dito sa mundo. Dahil ikaw yung magpapahayag ng katotohanan. At ang katotohanan, kahit balutin mo yan ng kadiliman, hindi niya malulupig ang liwanag. Ang banal na spirito, ang Espiritu Santo na siyang totoong Diyos, na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao, ay ang siyang liwanag, buhay at katotohanan na pinagmula ni Kristo, ay siya ring Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ang Roman Catholic leaders at American leaders na dumating sa ating bansa ay mga ulupong, mga magnanakaw at totoong diktador. Ang dilawan ay mga kampi nila, na kumampi sila, yung mga dilawan, kumampi ang mga yan sa mga magnanakaw at diktador. Silang dapat lupigin. Tayong mga tao sa ating bansa, kailangan ng lumaban at paglaban ng katotohanan. At yung ICC leaders, isampal natin sa kanila yung katotohanan. Ngayon, sila yung ating kakasuhan. Kapag ang ICC leaders, hindi nila gumawa ng paraan sila para pagbayari ng mga Roman Catholic leaders at American leaders na nanakop sa ating bansa na sumikil sa kalaya at kapayapaan ng ating bansa. Kailangan nating singilin sila. Tayo ang may pautang. Wala tayong utang sa kanila. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!